yung mga tuyo na yan, mga dati na yan eh. Eto na. Ayan, nawala. May mga bulaklak yan. Ito, pag gulang-gulang nito, ay may mga bulaklak na pala iba. Yung iba nito alam bulaklak. Pag gulang-gulang nito, lalabasan ng bulaklak yan. Yan ang kahit niya. Sa mga mura na yan, ano? Tingnan mo nga, oh. Nagmura siya. Pag gumulang-gulang yan, lalabasan ng bulaklak yan. Tulad nito, oh. Yan, yung mga bulaklak ang dulo niyan. Pagka kasi tagulan, hindi namumuti na kagaya nito. Pagka kasi bumukang ganito, nalalaglag na yung talulot na yon. Kaya hindi mo makikita mo buko na lang. Ayan, mga buko, ayan. Nakapanagtag na siya. Hindi kagaya sa tag-araw, talaga namumuti. Talaga namumuti yan. Sabay-sabay. Ay, may mga sunong na pala mga pakuan eh. May mga dala na sila. Bulak-bulak eh. Kay mga katribya, ito po ipakita po natin yung sample na abono po ni Mr. Marvin, kung saan po ito yung matandang puno na po noong kalamansi nila tatay. Ito tayo, ilang taon na ba ito? Sa mga 30 na yan. Ito yung unang kalamansi. Ito kasi yung unang tinanim ko noon, nung magpatay ako. Niwanan ko yan, titingnan ko kung hanggang saan tatagal. Yung testingan niya. Ayun, hanggang ngayon buhay pa, marami pang bunga. Ayan, dahil pang kuha niya, sumupang pa siya. Ayun, nalagyan din to ng abono po ni Mr. Marvin. Era naman yung bata, yung kasabayan niya. Kasabayan ipinalit ko, ito. Tingnan mo nag-iitsura na ang gusar naman ng pataba. Ayan, nagmura siya. Tapos lumaki yung bunga. Nagmura siya, tsaka yung mga bunga lumaki. Dati noon, ganito lang kalalaki yung bunga niya, hindi ko napapatabaan. Sabihin nagkaroon pa siya ng laki ng bunga niya. Kaya lumaki yung bunga niya. Lumintog pa. Para malaki pa alilintog niya dahil mura pa. Doon tayo sa gawin dito. Sa corner. Po, sa mga ka-farmers po natin, mga katribyang naghahanap po na improvement o yung resulta po ng abono po na tinesting ginamit po natin. Eto na po yan. Makita natin po yung kaibahan niya. Sa mga yung compare. Sa mga 15 araw na siguro yan, buto na isabog. Nung naisabog. Ayan, meron rin bang mga bulaklak na lumabas na yun. Nagbihis siya, gumanda yung dahon, naging parang bata. Bumata ang itsura niya, no? Kasi karamihan dito noon ay yung natutoy isang natutoy yung sanga. Pati nga yung pagkatuyo ng sanga. Yung mga tuyo na yan, mga dati na yan eh. Eto na. Ayan, nawala. May mga bulaklak yan. Ito, pag gulang-gulang nito, ay may mga bulaklak na pala iba. Yung iba nito alam bulaklak. Pag gulang-gulang nito, lalabasan ng bulaklak yan. Yan ang kahit sa mga mura na yan, ano? Tingnan mo nga, nagmura siya. Pag gumulang-gulang yan, lalabasan ng bulaklak yan. Tulad nito, yan, yung mga bulaklak ang dulo niya. Pagka kasi tagulan, hindi namumuti na kagaya nito. Pagka kasi bumukang ganito, nalalaglag na yung talulot na yon. Kaya hindi mo makikita mo buko na lang. Ayan, mga buko, ayan. Nakapanagtag na siya. Hindi kagaya sa tag-araw, talaga namumuti. Talaga namumuti yan. Sabay-sabay. Ay, may mga sunong na pala mga pakuan eh. May mga dala na sila. Bulak-bulak eh. Kaya kaya nagandahan ako. Ito yung mga buko naman. Mga bilog naman ayan. Tsaka siya mga buo. Mga bilog na bilog. Sa synthetic natin ginagamit. Matagal ang gusto ng synthetic, tsaka hindi gano'n. Sandali lang ang kuwan niya. Hindi napagbibihis yung... Hindi siya magbibihis. Karain pitasin. Lumaki na rin yung kuwan. Sila kayo, noon ay maliliit nga lang yan. Kasi matanda na siya. Ganito lang, nahihinog na, ganito. Ganyan lang halos.
Kaya parang alas marami rin nagiging reject niyan. Oo. Como kasi ito matanda ng puno. Kung mga medyo yun, gaya ng mga mura-mura pang inabutan, ay nagsilaki. Ay, improvement na naging resulta. Ito katabi ninyo tatay, bata pa ito, di ba? Bata pa yan. Oo. Malaki katandaan ni Red yan. Pero ito, ginamitan ito na synthetic. Sa mga synthetic ginagamit niya. Ito na may itsura ng dahon yan. Magulang. Oo. Ba itsura ng dahon yan. Kumpara mo rin sa matanda. Dito kasi sariwa. Parang nagmurang kamatis yan. Yan ang resulta yan. Ito mga ako, mga batang inabutan yung mga buko na ito, lalaki na. Oo. Ay, lalaki pa nga yan. Lalaki pa yan, hanggang bago pitasin. Kaya nainaman ako. Ilang taon na itong kalamansi nyo na ito? Sa mga 15 o 14 yan. 14 to 15 years. Kinuha na nga yan talagang plano ko na nga talaga yung patayin. Patayin na. Pero ngayon, yung tagulan na ito ngayon, binigyan niya ako ni Marvin ng pataba. Subukan mo kaya pinasample niya sa akin yung isang bulto. Subukan mo walang bayad yun. Di ba namuhunan siya. Ma-testing lang yung kuha yung product. Sinubukan ko. Magandaan ko siya. Saka magandang bunga. Tsaka ako nagmura siya. Kaya marami yung kinuha ko. Kaya sinabugan ko sila ngayon lahat. Baka kaya yung matanda kayo bumata dyan malamang ikaw bumata. Kaya hindi nga resulta. Hindi na ka mapapatay. Sa sistema na yan, hindi na nga matutoda siya. Marami nga nag-aabang niya kakahoyin dahil maganda kahoy kasi niya. Dahil magandang kahoy malalaki. Bibigyan ko muna kakalis ang pagkakataon pa. Sabi ko. Ayan, nag-business kinain na niya yung pataba niya. Kinakain niya kasalukuyan yan. Matagal lang gusar niya. Kaya naman kasi niya hanggang sa magbunga na siya. Hanggang sa yung bunga niya mapalalaki pa yung bunga na yan. Masusuportahan na niya. Pati yung susunod. Hindi ka lagyan ng abono. Tsaka na-neutralize yung lupa. Napansin ko rin sa lupa. Umalsa yung lupa, naging buhaghag. Buhaghag lupa niya. Pagka lalo kung kauulan, pag pinasok mo stepping, malulubog dyan. Dati hindi naman. Iyon ang kagandahan naman yan. Parang nagagambulan yung kuwan. Parang nagagambulan yung lupa. Kasi dito, niya. yung kapitbahay matigas ang lupa nito. Nakuha yan. Ayan. Kahit namuulan hindi babaon yung paamor yan. Ito na may klase ng lupa nito. Malambot niya. Close up mo yan. Akala mo maraming tayong bulat malambot yan. Yung lupa na yan. Babaon yung paamor yan pagka naulan niya. Kaya kumukuha siya. Parang umaalsa. Yung mga ugat niya kumakain na talaga ng pataba. Kaya tama yung salita niya ni Marvin. Yung dating patabang nakalagay dyan na hindi kinakain, kakainin. Kakainin uli. Dahil maglalabas sa ikasa ng panibagong ugat. Kung totoo sa niya naman yan yung mga kuha ng bulaklak sa dulo di rin natin mapapansin yan talaga sa dahil gaya nito hindi mapapansin mamumuti yan. Pag bumuka kasi yan malalaglag na agad. Kaya Antimaro, buko na lang siya pagka ayun, nakaraan kasunod na lumalabas. Parang ka pa ng mga 10 araw pa. Makikita mo lalong pagbabago diyan. Kung si Pimu talagang pampatay na ngayon nahataw pa uli ngayon niya. Malamang ibutin pa ni isang tagaraw pa uli yan. Pwede menos pa. Papatayin mo maraming bunga. Kaya nga. Kaya kang tatanim pag gusto mo yung mamunga ng marami. At least na makaminos pa kayo doon sa kawan niya. Sa paghataw pa niya. Dati-rati naubos na dahon ito ubos na. Ngayon nagkaroon na siya ng dahon na siya. Itong tuyo na ito, dati na ito. Ito yung tuyo na. Tsaka kawan na yan yung mga dati pinamahay pa ng punggos nun. Dati na yan. Meron mga bulaklak pa na lumalabas. Karami. Ayun. Kumbaga sa kawanan ngayon pala niya halos kinakain yung pataba. Karating ng naman yung bata. Bata namang nalagyan. Edad 3 taon. Mangyayari nito, itong kabila nito, maluluma ito. Makikita ito yung sopak niya. May bunga ng synthetic. Magulang natin mo kung gano'ng kalalaki. Magulang na yan, may hinog na yan. Yan, mga pitasin na yan.
Check na yan. Pagkakukuha na sa kalamansi talaga. Magugulang, pitasan lang talaga yan. Mm. Kaya Hindi siya lumalaki talaga. Hindi pala palakihin niya dahil mahihinog na yan. Yung tinatawag na parang kotsok na lang labas niya. Pero may karga rin yan. Madalas makarga yan. Ito. Oo. Mukhang bonbon niya ate nagkakarga ito na pataba. Parang ganun yan. Akala niya kada karga ng pataba okay sa lupa. Hindi niya alam may napapatay niya sustansya ng lupa kaya matigas yung kanya. Parang walang bulati rito sa kanya. Sa kabila ano. Parang pinilatadahan yung lupa na kanya. Oo, parang dinadagdagan niya yung simyento noong kasi pataba talaga may halong gawa na simyento Nung makagamit nga ako niyan, nabuhag-hag yung lupa. Kaya nga pala yung ugat nakakalaya. Kaya nakakain niya ngayon yung mga dahil paglambot ng lupa makakaalsa yung ugat. Yung mga lumang kawan na, panlumang pataba pa nung unang sinabog. Ay, nadaming sopang. Yung sopang niya naman may kasamang bulaklak. Oo, may kasamang bulaklak. Kaya pagka bumigay yung bunga uli niyan, halos alam pagitan ng bunga niyan. Sa lalaki ng puno niya, kaya kumuha na kulang sa red bagas ang puno niya. Okay, nito kaya ang bahay rin. Kung matatapos na ate bahay na ito. Balita kayo sa nagbablog doon, yan ang magkakalamansi. Ayan, no? Talagang mga matatapos na, bibintaan na yun. Pero may nailaw na yun. Nakailaw na pala. May nakabukas na ilaw. Mukhang may nagbukas na ilaw Bakit nyo pinihilaw yan nakalimutan yung sarado. Pero dito naman. Konting kembot na lang po yung bahay po natin. Matatapos at makakapasal na po yung gustong pumasyal. Dito, mukhang dito maganda Ay, pati kamuting kahoy malaki na rin na. Bis na pagkalago niya. Ibig na isa rin yung daan. Mukhang nakakain din yata ng kawan. Nakakain yan, mahaba ugat din yan. Nakakain siya na pataba Ito yung unang sinabugan niya ng abono. Ito yung tinesting yung unang tinesting yan. Ay, nadami sopang tsaka bulaklak. Ito at kapipitas lang nito. Kapipitas lang yan. Pero marami naman uling malalaki. Itasin na naman ulit, parang hindi binawasan. Ayan. Pero maraki pa ilalaki niya. Dahil pong bulaklak nito. Nagbihis din ito. Pero ito kasala ko lang hindi kumakain kasi sa mga 10 araw na siguro na ko nito nasa bugan. Nasa bugan. Mas nauna yun sa may matanda. Una ko sinabugan. Pero dami na rin bulaklak. Marami na rin dala ito. Marami na rin buko ito Yan yung hindi nawawala ng bunga Ito yung unang tinesting ko. Na talagang kumain talaga Kumain. At tinan mo yung sili ito baba rin yung sili dating sili ito yung nangungulot Daman ganiri. Ayan, nagiging totsang siya. Ganyan. Ito pag nakita ito ng tindere, gustong gusto hahanapin ito niya. Kaya pwede pala sa siling ko nito. Siling demonyo. Kaya lang naubos na binahin natin na yun. Kaya na inawan ako sa katabahan. Ayan, nadami sopang. Ay, marami rin siyang benefit Tinan mo nga ring ang ganda ng bihis niya. Iring puno na sopang nung pinatay ko. Sopang siya. Inabutan siya nung bagong tanim. Sopang yan, pinatay ko. Yun yung matandang puno, matandang puno. Iba pa rin talaga yung bagong tanim. Iba yung bata. Kaysa talaga sa pagsusupangin mo na lang. Kasi pagka pagsusupangin mo siya, may tendency talaga mamamatay rin. Ayun, nadami mga osmo tsaka sa pati bulaklak Kaya malaki kainaman niya. Nakakami na siya pa kung nagsasabog ka halimbawa ng madalas magsabog na pataba. Halimbawa nagsasabog ka ng 10 hektarya. Yan mga 8 lang. 7 ganun. Nababawasan siya dahil nabawas ka. Kahit nga 6 nga ata niyan okay din Hindi halos kumpleto rin yung pataba niya na kawan na ilalagay dahil mga bulaklak Kaya ito yung mga bunga.
Nakalatag din yung bunga eh. Samantala, ang pinitasan niyan, ganito rin ang bunga. Ito mo ngayon, ganun din. Ayun, malaki na. Ayan, malaki na uli. Oh. Yun ang... Okay naman yan, malaki na siya pero kulubot pa. Oo. Kaya kung halimbawa nagsabog ka na may bunga na, palalakihin niya yung bunga. Tapos maglalabas siya ng bulaklak. Kaya hindi rin problema kung marami palang bunga siya. Hindi problema. Maglalabas pa rin siya ng marami pang Maglalabas pa rin bulaklak. siya ng bulaklak. Okay. Itsura, ganda ng dahon. Oo, kitang-kita nga yung kanya. Bata itsura. Parang bunga sa kawat talaga eh. Para talagang... Nang labas po ng maraming bura. Bawat supang naman ay may mga kasamang bulaklak. Supang ay may dala eh. Marami yan pagka yan ay magtutuloy. Nakaganda naman ng mga buko. Mga bilog. Tsaka kung ba, para bang hindi gustuhin ng insekto yung pataba na yun. Hindi siya kapitin. Hindi siya tako. Hindi siya lapitin ng mga insekto. Oo, hindi siya lapitin. Ayan, mga buko na yung kuna ito. Iba dyan aalagaan na kagad ng spray yan. Magkakakuha na, mahirap na kayo masingitan. Oo. Talaga naman kahit umuulan, may isa na iba yung nag-i-spray. Para lang sila makadali, makachempo. Ito, pagkaraan pa ng mga 10 araw pa, lalo malaki ang pagbabago. Oo. Kaya kasi mga bihis na kagad na siya. Okay, dahil pala talbos na yun. Talbos ng sili. Gustong gusto ng kawan niya. Puno lang yun. Buti hindi nakakuha ng magtatalbos. Ito, kotsok ito. At yun may bunga. Ay, lumaki yung bunga niya. Ito na nga. Yung kasabay niya kung gaano kalalaki. Lumintog yung bunga niya. Yeah, dati-dati, ganito lang pinakamalaki. Ganyan lang. At yun naman ngayon kung gaano kalalaki yung bunga. May pag-asa rin pala yung kotsok. Yung tinatawag namin kotsok. Yung bulitog kaya kung tawagin. Kaya katunayan bulitog, hindi lumalaki puno niya. Pero masipag magbunga yan. Pero yung kasabay niya, tinanong kung gaano kalalaki. Naiiwan niya siya. Pero ngayon, maganda na ngayon ang bunga niya. Nung bago ako magsabog, ay mga tuyo na ito. Ay mga dati na yan. Mga dati na yan. Pero wala kang mapapansin bago ngayon na meron. Hindi naman kasi nawawala sa kalamansi, talaga sakit yan. Gano'n sila Oo nga, kaya pang tinolan eh. Saka lumapad yung dahon niya. Ayan. Dati-dati, kung ano ito totsang to eh. Yung kulot eh. Isatin sa palengke pag-aagawan niya. Kaya lang hahanapan ka ng marami. Isang puno lang eh. Ang dami niya. Ano mo ngayon damo? Akala mo? Mahataw rin yung damo eh. Talagang busog rin. Ito nagsara na. 3 taong edad pa lang ito. Ito kalamansi na ito. Pero ngayon yung kalakasan niya. Mga kanyan. Ito mga eri hindi nakuha. Oo, nalaktawan, nahinog na lahat. Hindi nakita ng mamimitas. Hindi ako gano'ng kalalaki. Kung isipin mo ganyan hindi pa nalalaglag yan. Makakapit pa rin. Yan ang magandang pan-juice. Makatas. Ay, yung saluyot taas na ng saluyot lumaki rin ng dahon ng saluyot yan pala yung kinuhaan ako kangina yan. Hindi na mga yung damo, kung itsura ng damo. Tumaba siya Naharap ko ulit yan, bubulagta na naman ulit. Nasa pag-i-spray siya. Ito, supang ito, ng matandang puno. Ayun ito, yung matandang puno. Supang yan. Ay naman yan ikumpara mo rin sa bagong sa bagaw na di hamak ng layunan niya. Ay maganda rin talaga yung tanim talaga. Ito. Gusto magulay ng palaya. Ayan, nagkuha na ako rito kangin. Tignan mo yan yung ampalayang ligaw na ito ay lumapad ang dahon. Dahon kumain ko ito, alam mo siya adong hindi mapait. Akala mo native Akala ko nga native sasabihin ba ang palayang ligaw yan ay lalapad ang dahon niya parang nga siyang yung ampalaya talagang importe. Isang sakma lang yan isang luto na, isang pamilya. Buti ka ako hindi nakikita na mag-aampalaya. Hindi ko nga binubunot yan at pag gusto magluto Ito, nadami na rin ito sa palo ko. Dahil nakakain na rin siya ng pataba. Nakakain sila. At kakakuha niya yung dahon niya, hindi siya pino. Yung synthetic, nagiging pino yung kanyang dahon ng kalamansi. Kagaya nga yan. Kapitbahay, yung dahon na pino siya.
Ayan po mga katribya, yun po ang ating kalamansi. Ka-observe, makikita naman ninyo po yung pagbabago pagka kayo mismo yung naglagay. Pagmamasdan ninyo, lalo na kung meron kayong kapitbahay na hindi naman nakagamit nun, tapos kayo nakagamit nun, makikita nyo yung comparison. Pino yung dahon niya na, tapos malilit pa ang bunga. Parang kamatsili. Ayan, no? Marami nga siyang supang, kaso nga lang maliliit ang dahon. Saka yung bunga niya maliliit. Oo, maliliit. Bagamat na yan kada buwan naglalagay ng abono. Gusto maglalagay. Yun pong epekto po mga katribya po ng abono po ni Mr. Marvin. Para po sa amin na kami nakagamit. Okay. Ngayon, kontakin na lang po ninyo siya. Meron naman po tayong number na inilagay po doon. Kung kayo po ay nasa ibang lugar. Naman po niya, kasama na po yung technician siya na po mismo. Siya na mismo magpapaliwanag doon sa kung ano makatangi, anong patabahan yan, dala-dala. Actually po mga katribya, wala naman po kami kita po rito kay Mr. Soriano. Pero kung siya ay una pong lumapit dito po sa amin para matesting niya. Bakit hindi po natin subukan po yung abono niya? Gawang Pilipino. Gawa natin, mayroon pala tayo ito sa Pilipinas na gumagawa ng abono. Lalo mas maganda natin suporta kaysa ibang bansa po ang ating susuportahan. Ibang bansa nga kaya tayo hawak-hawak sa leg Kaya nga. Ang presyo nila, susunod tayo. Kung ano lang yung kung mataas yung abono, wala kang magawa. Obligado naman tayo sumunod dahil hindi ka aani. Hindi aani yung ating pananim pag hindi tayo naglagay ng pataba. Ayun. Kumbaga anong nangyari sa atin niya, kumbaga sa tao. At ano iluto mo pag hindi mo nilagay ng pampalasa, hindi rin masarap. Kaya nga, parang lalaso na panlasa ng pati mga halaman natin. Tsaka kuha niyo, parang mafia na tayo nun na obligadong gumamit ka nun. Pag hindi ka gumamit, kahit na ka-certified yung binhi mo, pag yung lupa may basal tatamnan. Totoo yun. Pag hindi mo ginamitan ng yung mga lasang inilagay natin na hinahanap-hanap ng halaman, hindi rin gaganda. Kaya nga. Tsaka po ito mga katribya, yung abono po na ito, talagang ang marami po ritong hindi papabor dyan, yung mga may agri-supply. Kasi siyempre hindi gano'ng mabibili po yung kanila pang insecticide. At saka pati yung hihina yung gagamit ng abono, mga commercial. Number 1, tututol yan. Kaya isa rin po din yun doon sa inaalala rin po sa atin ni Mr. Marvin. Ang unang pangtitira nila riyan. Kung talagang mainam yan, bakit walang pangalan? Yun na isa sa mga kaya naghahabulin mo riyan kung palpaki yan, alam mo kang pangalan. Kaya nga. Kaya yung pong ating kaibigan si Mr. Soriano, di rin po niya ito nilalagyan po ng pangalan dahil pagka kasi ito binili sa kanya ng market ng mga agri-supply niya, matataas na yung presyo ng abono niya. Matataas na yan. Hindi na kagaya ng talaga na kung kayo ay talaga madidirekta sa kanya, mura pa ninyo mabibili. Kaya lang, ito ang nakakapag-produce pa lang po siya, dito lang po sa parte muna ng Nueva Ecija. Dahil yung kanya pong mga suki pa lang, agad na yung kanyang abono, tapos konti lang din yung kanyang mga tao. Sa araw-araw, nakakagawa lang sila 80 bag. Kaya nga 70 bag. Kukulangin ng supply sa Nueva Ecija, kukulangin yung supply nila. Yun nga. Kung mayroon pang kooperatiba na kung saan ay makakagusto ng kanyang abono, ay kukulangin pati yung paggawa niya. Kaya kung minsan doon sa ating mga katribya po nakapanood po noong paggawaan ng abono ni Mr. Soriano, naabutan natin na medyo marumi. Katatapos lang po nila ng paggawa nun. 5 tao lang po yung kanyang tauhan. Siyempre, di po malilinis ng gusto na makinis yun sa 5 tao na. Yung isang tao lang pala na ilang hektarya ng palay na tinamnan niya, ilan yung 100 bagyo kinuha sa kanya. 15 hektaryas yung pado. Meron lang sa 5 customer na gano'n, pagka gano'n lang gawa niya, maagad siya. Kaya nga. Isang tao pa lang yun. Yung samahan din po ng mga seedling, yung mga binhi ng palay. Kaya yun po, maintindihan natin na hindi na rin siguro mahaharap po yung kondo na talagang malinis yung kanyang paggawa. Kailangan talaga magdagdag siya ng tao at saka magdagdag siya ng produkto. Sigurado dahil una-una, dahil marami na po kasi mga nagtatanong ukol po doon sa kanyang abono. Iniimbitahan na po siya doon sa parte ng Mindoro. Yung nailabas po natin yung vlog pati sa parte ng Visayas at sa Mindanao, kinokontak na siya. Kaya lang namang problema siya, sabi nga ni Sir, paano kaya yun, matanda na ako, hirap ako sa biyahe-biyahe. Yun na iniisip niya rin ni Mr. Soriano. Talagang medyo may edad na, hirap na talaga sa biyahe. Hindi naman baka ako pwede Sir ako sa kawad, yung video call.
nako, mas maganda talaga personal mo ikaw makita kasi nandun yung timpla mo. Iba kasi actual mo, ikaw ang mismo nagtitimpla. Saka kailangan kasi na actual na kausap mo, yung gumagawa. Or si tanong mo, noon din masasagot. Automatic. Sa halimbawa, sa video call. Sa video call, marami pa siyang mga ipapaliwanag na kung ano-ano. Kailangan kasi kung magkaharap kayo. Lahat nun may tatanong na niya. Mismo. Pati makikita na niya kung ano yung itsura noong paggawa. At saka kung paano mo mapapansin ng paggusar, kung gugusar na. Kaya doon po sa ating mga katribya, hindi naman po talaga mawawala dyan ng lahat. Sasampalataya doon sa produkto o doon po sa patabahan ni Mr. Soria. Kagaya nga lang po noong kapitbahay na kung saan nakaraan binlag po namin. Bagamat 2 taong gamit na po noong isang teacher at umaani po siya, kada kuwan maganda nagiging ani. Pero sila, konti lang inaani pero hindi gumagamit ng abono po noong ni Mr. Soriano. Pinauutang na po ng teacher, ayaw pa. Alam niya kung bakit? May sarili kasi siyang pamamaraan. Meron niyang gano'n. Na ayaw umalis niya doon sa kanyang kinaugalian na yung diskarte niya. Kumbaga, sa kuwan, ayaw niya bang nasasapawan. Malayo lang kasi yung kasabi kong itinanim ni Rio. Na itong unang ginamitan ko noon, yun na hindi ko ginamitan. Kalahati lang ni Rio. Kalahati lang doon. Ang laki niya. Mas maliliit din. Magkasabay lang sila tinanim. Kasi ito, biglang bumulas ito. Kalahati lang yan yung kasi makikita pa yung pagitan. Ito hindi mo na makikita pagitan. Halos nag-aabot na yan. 3 taon na kuwan. Tsaka ang taas nun, halos ganyan lang taas nun. Mas maliit yun nandun sa mas maliit yun. Pero medyo malaki rin ang kuwan niya. Kaya nga lang iba yung bulas niya rin. Ngayon, sigurado yun, mas maganda na ngayon ng gusar doon. Ayun, kasi nalagyan na rin ito. Tsaka yun, medyo malilit ang bunga nun dahil marami siya. Maraming ko yan, maraming kotsok yun. Maraming kotsok ngayon yan, sigurado lilit ngayon ang bunga. Ayun, nakita naman nila yung kotsok na kinuha ko sa iyo. Ang bunga ng gangahulin lang. Lang gahulin, ngayon lumintog na. Po mga katribya, yung pong ganitong mga pagkakataon, tututukan po natin yung kay Mr. Soriano, pati yung mga nakagamit po ng kanyang abono. Sabi nga nila, kung di man ikaw na mapansin, yung mga kapwa natin mga magsasaka, yun ang magtatanggol sa kanila dyan. Mas maganda na yung makinabang po marami magsasaka kaysa doon sa marami pong mga negosyanteng matindi kung kumita. Tsaka ang kagandahan yan, mapapaboran na tayo mga magsasaka. At saka yung ating lupa, mapababata. Yun, isa pang magandang habol doon. Sa halip na matandaan yung lupa natin, napababata. Ngayon doon po sa ating mga katribya, paano magiging organiko lahat yan gumagamit din ng urea at saka ng potas. Kung tutuusin po ninyo mga ka-farmers, hindi naman natin pa pwedeng biglain po yung kalamansi na hindi na pag gumamit po ng dati natin ginagamit. Kumbaga yun, babawasan lang yun unti-unti. Pero pagdating na lumakas na yung lupa, hindi mo na gagamitin yung mga synthetic. Hindi na. Kumbaga sa isang tao. Yun na lang yung susuporta mo. Kaya nga, halimbawa, sa isang tao na kumaka may sakit, bigla mong tatanggalin sa kanya yung gaya ng asukal. Halimbawa, pagka tinanggal mo yung asukal, lalo manghihina katawan. Kaya unti-unti. Para din yung mga nagtatanggal na ng bisyo, gano'n tatanggal sigarilyo. Dati nakakaisang kaha ko isang araw. Ngayon ay palima-lima na lang. Kung magsabaga sa kawan, unti-unti niyang inaalis. Meron tayo kay Alice ang Gulfi Kaya lang, pagka naka-sideline naman, ayun, tatagdagan. Ay kako, para kakatotaling may Alice mo, nabis mo katitik sabi ko naman. Kasi natutokso siya. Ganon din yung mga katribya. Yung ating mga halaman, ganyan din. Kung sa tagal na panahon na puro mga synthetic ang ginagamit natin, kaya nga pagkalimbawa, bigla-bigla mo siya maaalis. Hindi mo siya kagad makukuha. Pansin ko rin, yung mga organic na inyong offer dito, ng mga nagsisipagtuklas, may inim yung organic din, kinuha ko nila, kamo kasi puro yung organic. Kaya lang 6 na buwan ang talab sa kalamansi. Yun lang, medyo matagal nga lang. Pero gumugusar din, kaya nga lang maiinip ka. Lalo ko halimbawa, maaari ka ng lupa. Patay na yung kalahating 6 na buwan bago gumusar. Dahil halos 6 na buwan bago dumating yung linok walang aani. Dapat buwan-buwan aani ka. Kaya matatalo ka. Kaya kung halimbawa may panahon kang hinahabol, wala rin, di mo rin magagamit. Okay yung ginagawa ni Mr. Marvin na yun.
gawa nga nung kumbaga sa pagkain, may ulam na kasama. Para ganahan kang kumain. Kumbaga, may appetizer. Kaysa pupuruhin mo kanin, talagang tatabang ang kumain yung kakain dahil mag-iiba lasa. Kasi siyempre, bago-bago pa lang eh. Parang hindi kagad manibago yung kuha. Okay ako sa organic. Sumubok pa nga ako ng tayo ng manok eh. Kaso tayo ng manok na kinuha ko eh. Basa-basa pa. Sa riwap eh. Pagpatak ng ulan, maalingasaw. At saka ang langaw at mga insekto. Lahat eh, patawag. Tinatawag. Pwede ka ako yan. Sabi ko rin sa kuha, nung inaalok ako uli. Pwede ka ako yan, ibabaon mo sa lupa. Di po pwede sasabog mula sa ibabaw. Para hindi langawi. Para hindi langawi. Kaya lang, matrabaho. Matrabaho naman. Yun, pwede siguro eh, paararo mo pagkatapos patitiklo pa mo lang. Patatabunan mo. Ayun lang, may inip ka. Lalo yung mga sariwa, matagal maging gusar nun. Iba kasi yung organic na talagang bulok na. Na akala mo na yung lupa. Lupa na siya yung yung organic kasi talagang organic na siya. Ang lupa nun, itim na itim. Nabuhaghag. Nabuhaghag. Kahit tapigain mo gano'n, as na bukami kami gano'n, maghihiwa-hiwalay siya. Yun talaga. Yun talaga organic na talaga. Yun naman yun ang ginagawa ng pataba ngayon ni Kuya. Na talaga yung lupa niya na matigas, nagiging buhaghag. Napansin ko kasi yan, noong araw na kay may kalabaw. Kung may balong-balong ako, meron akong lalagyan ng kanyang dumi. May balon ako. Ngayon, pagkaraan ng mga 2 taon, meron manghihingi sa akin nung tayo ng kalabaw, lalaon. Ginagawa nilang pantabon dun sa pakuan, katinim sila ng pakuan. Pinamimigay ko nga lang, kung hindi ko naman ginagamit ng panahon na yun. Mainam ba sa pakuan niya? Sabi ko, mainam mo ikaya. Pansinin mo ikaya, yung ikang kinuha namin sa iyo, ginamit ikaya namin sa pakuan. Pagka yung pakuan ikaya namin, iibig ng gumapang. Pakikita ikaya namin sa iyo. Na yung gusare ka dyan, yung organic. Talaga matataba yung pakuan. At saka mapapansin mo yun, pagkayari ng pakuan na nila, itatamnan ng palay. Makikita mo lahat ng pinanggalingan ng lungo ng pakuan, tataas yung palay. Saka berde-berde yung palay. Mas maganda yung napagtaniman dati ng pakuan. Kaya yung organic na yun, kaya mabilis din ang bisa pagka taon na binulok. Kaya kumbaga, doon pala pakikinabangan mo siya. Talaga lupa naman talaga pag piga mong ganon, kahit siya kumakatas. Binukami kami gano'n, kakalat. Buhaghag talaga. Siya. Yun talaga ang organic. Yun talaga organic. Na itim naman na itsura. Ayan po mga katribya po, yung ating yung pataba po ni Mr. Soriano. Ito talagang ilalabas po natin siya, talaga tututukan kasi marami pong mga magsasaka makikinabang. Ang hangad po natin, kumita mga magsasaka, lalo na ngayon, kamahal po ng palay ngayon. Kinukulang halimbawa tayo ng bigas, palagay mo na dahil sa mga smuggler, tinatago ang bigas dahil tumataas yan. Siyempre, di mo makayang pigilan na rin yan. Kung tayo magsasaka gagamit yan, lalo sa bukid. Di tayo magsasaka, hindi na tayo bibili sa mga inaangkat tayo. Hindi tayo magugutom. Kaya nga, tsaka hindi tayo mahahawakan ng tigibang bansa na. Mag-smuggler man sila. Hindi tayo maganda inaanin natin. Baka malaunan sa atin sila kukuha. Yun ang maganda. Tsaka ang kaganda nito, pwede pa tayo mag-export doon sa ibang bansa. Lalo na yung mga organic kasi yung mga synthetic na mga abono binaban na po sa ibang bansa. At saka napansin ko sa palay na yung pinakita nyo na yun. Talagang malilintog yung buti. Kuwampa lang yun. Yung hindi pa siya talagang palintugan. Nakita kayo, malilintog yung buti. Mula sa puno hanggang sa dulo, malintog Saka walang ipa. Siguro kako ang bigas ng buong buo. Buong nga po ko. Pagka siguro kako yung binigas. Makakakubuong buo bigas nun. Hindi putol-putol. Maganda ang kuwan niya. Yung kasi mga synthetic na gagamit natin, ang mapapansin ninyo, ang bigas putol-putol. Putol-putol. Saka marami ipa. Yun nga daw, talagang kuwan siya, halos sa mulod sa puno. Lalo yung batok nun, nagmamaipeto na ito sa may batok. Yun ang maganda lang ang bunga ng mga kuwan, itong dulo. Pero sa bandang batok na ito, may ipa na rito. Ang nagtataka nga rin yung gumagamit. Di ba kapag kaya lumalabas na yung mga maliliit na pinakamuta. Pinakamuta. Pag umulan na yan, iitim na malalaglag. Pero yun, kahit umulan, nakakapit pa rin. Yun ang nagbibigay na kondo sa gatas ng palay. Yung muta na yan. Sa mais man. Naglalaman. Sa mais man, pagka mais may nag-ulay, lumabas yung muta na yun. Pagka yun na nakalis, walang laman. May laman. Kaya lang, bungi-bungi. Kaya kung may katabi kang puti, at pula yung tanim mo, mahahawahan siya pag lumipat doon. Dahil nagkakapag. Pag nilipad doon yung muta ng mais,
Yung kalahati ng bukod mo, may pulang halo yun. Yun naman, may puti namang halo. Ganun, nagkakaligawan sila. Sa pamamagitan nun. Yun ang kagandahan naman ako. Yun ang... Yung epekto niya. Kaya yung iba ang namimirowisyo. Sabagay, di ko na sasabihin, baka mamaya may gumaya pa. Di ko na sasabihin, baka may gumaya pa. Gano'n kasi iba yung iba yung namimirowisyo. Kaya po, mga katribya po natin, dito po sa amin, nakita nila po sa video po natin po yung ating pong kalamansi, tsaka yung mga kapitbahay. Nagtatanong-tanong na sila, saan ba kaya po pwede ka makabili nito? Tapos, paano ba? Kasi yung ating pong gumagawa nito, napapautang pagkaan yung balik sa kanya noong pera. Kaya nga ako nakatesting yan bibigay kasi libre yan, alam bayad yan. Ayun yan, dahil sa samantala, binigay sa akin yun. Ang halaga ng pataba noon, 1,800, 2,000. Gano'n kamahal ang pataba? Nung panahon na mataas ng abono. Panahon iniwanan niya sa akin yan. Ipauutang mo ba? Hindi, alam bayad yan. Para ka matesting ninyo yung gusar ng para pataba. makita niya yung gusar ng nung una, hindi kami maniwala. Siya una nakausap, kaya tinesting. Sa bagay niya, wala namang bayad yan. Subukan ko. Sabi ko, sinubukan ko sa isang lugar ko na ito. Yun, nakita ko nga yung gusar. Kaya nung magsabog ako uli, murder na ako ng maray sa kanya. Dahil naman, tama nga, sabi nga nila, basta ito, nasubukan nung mong gagamit, sigurado, kukuha na rin. Kaya pala ka pamapayag siya. Doon sa magsasaka, sige, isabog mo. Huwag mo nang bayaran, pagkaani mo lang bayaran. Dahil sigurado siya. Kaya pala lumalaban siya, malaki tiwala niya sa gawa niya. Sa pataba. Kaya pala lumalaban siya ng utangan. Mababalik yung pera niya. Kasi niya, kung palpak, hindi siya sigurado. Pag lumabas na gano'n, hindi umanin, hindi siya babayaran. Kasi ako ibabayad sa iyo. Totoo yun. Hindi po ang kon nun. Hindi Kaya ka yun ang garansya niya. Kaya malakas ang loob niya. Kaya lang, pagdating po doon sa malalayong lugar na, iba na kayo. Hindi na pwede raw. Mahirap na ikahabulin na kayo. Baka mamaya, sabihin mo ginamit. Nung pala, binenta pala sa iba. Tsaka hindi. Ikaw mo sa sarili mo, pag taga malayo na yung mangungutang sa'yo, pag-uutangin na ba, siyempre, yung kapitbahay mo lang pagkain ng utang sa'yo, kilala mo, pautangin mo. Kaya mo siyang habulin. Ganun lang din yun. Pagka malayo, sasabihin wala lalo ka nung wala nakita. Halimbawa, ibinenta pala yun sa iba, hindi niya ginamit. Ayun hindi gumanda. Yung pala pinagbigyan mo, kung pala siya. Smuggler din. Baka may tauhan siya, hindi isasabog pagkatapos ibebenta niya. Ibebenta sa iba. Meron yung gano'n. Pinagperahan lang pala yung kanya pataba. Niluloko ng tauhan. Ayun po, mga katribya po. At doon sa mga nag-aabang po doon sa kalamansi ng gusa, pwede sa kalamansi po ito, pwede po sa palay, pwede rin po sa mga gulay. Meron nagtanong pa kung pwede sa ubas. Lalo mas maganda dahil gusto ng ubas organic. Pwede yan sa lahat po ng mga fruit trees, pati na rin po gulay. Kaya yun po, mga katribya, kaya sana naman ito makakuha din ng ating mahal na Pangulo. Malay natin, pag ito mapansin. Meron kasi sa ating nagsabi, merong nag-comment, ba't hindi ilabas sa agribusiness yung kilala nakawan na ito yung kino-cover niya. Kung makakarating po sa kanya kay Sir Buddy, lalo mas maganda. At yun naman po ay willing naman po yung ating tagagawa ng abono na yon na kunan ng picture yung kanyang paggawa. Tsaka sa kalagayan naman niya, kung tingin niya sa sarili niya, maliit lang nakakuha siya. May nangyayari siyang i-recommenda sa iba. Lalo sa mga malalaking tao. Yung kanyang produkto, kung isang maliit lang siya, baka yun ang tingin naman niya sa sarili niya, kaya hindi niya ma-i-offer. Tsaka isa pa, yung mga gamit niya, halos kasi mga manual din. Lalo na nung una, nung wala pa siyang ibang gamit doon, talagang pala-pala lang talaga yung ginagawa niya. Para kagaya nung una sa pagigiling ng bigas. Pwede sa bayo dumadaan. Sa bayo dumadaan. Buti nga ngayon, meron siya makina na ngayon na nabili na talagang nakakatulong na sa paghalo-halo. Kaya doon po sa mga kaibigan natin na yun talaga kung makikita ninyo yung mga high-tech na gamit, wala pa kayong makikitang high-tech niya. Dahil una-una siya, paumpisa pa lang po yung paggawa niya ng abono. Halos 2 taon pa lang nag-ooperate. Kaya nga kaya wala pa sa mga merkado po yung kanya. Baka bigyan pa siya ng mahabang buhay para marami siyang matulungan magsasaka. At medyo may edad na. Kasi yung edad naman ng tao, hindi mo nakukuha sa... Kaya nga. Naikwento nga niya sa akin yung pinanggalingan ng kanyang mga karunungan, yung natuklasan niya na biochemistry, namatay na. Buti na lang noong bago siya mamatay, nakakuha na siya ng mga impormasyon. Kaya sana, sabi ko nga sa kanya, mas maganda ikuha niya i-document para kung sakasakali man, merong magtutuloy. Halimbawa, meron siyang pwedeng pagtiwalaan.
magtutuloy nung Oo, kanyang para tuloy-tuloy yung formula. Yung kanyang adhikain na makatulong sa magsasaka. Oo. Yun ang maganda. Kasi baka mamaya, di natin alam din yung buhay natin eh. Oo. Kaya ngayon malakas ka, kinabukasan, patay ka na pala. Yun. Magising ka sa umaga, patay ka na pala. Yun lang. Sige pa mga katribya, God bless po sa inyong lahat. At kita-kita na po tayo po bukas. Bye-bye. Tututukan pa po natin ito. Iba po natin yung resulta po ng abono po. Pagkaraanan pa ng mga 10 araw. Makikita pa ang pagbabago niya. Ayaw. Babalikan na rin po natin ulit po yun. Pati rin po yung mga nahatiran po ni Mr. Soriano po ng mga kanilang abono. Yan, ma-interview rin po natin yan sa susunod. Okay po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Ito, luto po ng minandal na tatay. Yan, yung ating tinatawag na inangit. Yung pong malagkit, sinaing. Tapos kahit daw ng saging. Sarap yan. Yan ang masarap. Kasi yung nagtututong sa ilalim. Merienda. Yan ang partner niya sa kape. Yan. Meriendas natin sa hapon. Magandang hapon po sa ating mga katribya. At merienda muna po tayo. Tapos mamaya po ipakikita po natin yung resulta po ng abono na inilagay po nila tatay sa kanilang kalamansi. Ayan, nakakita po natin po yung itsura po ng kalamansi para yung mga nagtatanong kung ano ba resulta sa kalamansi naman, malalaman nyo po ngayon. Sige po, merienda muna tayo.